mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Surviving Loss and Poverty. Sabi po ng isang popular song, something's lost and something's gained in living every day. Loss happens. People who survive losses, survive. Kaya napakahalaga na pag dumadating yung mga kawalan, mga nawawalan tayo ng mga bagay na mahalaga sa atin, tayo ay makaraos, makatawid, dahil merong mga nadadamage for life. Merong hindi nakakatawid at mahalagang unawain ito. Ang pag-aaral natin, Surviving Loss and Poverty. Salamat Panginoon dahil kahit anong mangyari, nandyan po kayo sa aming buhay. Salamat po dahil merong kayong mga salitang iniwan para sa amin na maaari naming balik-balikan para maging guide sa buhay namin. Maging lakas na katapat ng aming mga kahinaan, liwanag na katapat ng aming kadiliman, O Diyos. Salamat dahil meron kayong salita na maaari naming panghawakan, sandalan, tindigan, asahan. At ang aming dalangin ngayon, Panginoon, maunawa namin ang lakas, ang kapangyarihan ng katotohanan na nasa iyong salita. Forgive us our sins, cleanse us from all iniquities, O God. Enable us to see you face to face. Give us ears that hear, eyes that see, feet that obey in your footsteps. At nawa, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay, sa mga napakawalang hanggang kahulugan ng iyong salita, patahimikin niyo po ang aming puso, palakasin niyo po aming loob, palakasin niyo aming katawan, payapain niyo ang aming espiritu, at mabigyan namin kayo ng pansin na walang kaagaw. Be the focus of our attention, O God. Speak powerfully, mightily, gloriously, to the point that we may be healed, empowered, strengthened, cleansed by your word. We ask you, Father, to be our speaker. Use your servant only as your instrument. Bless us as we listen to you, and bless our loved ones who are not with us right now. Ano man ang kabigatan ng loob ng sino man sa aming kapaligiran ngayon, Panginoon, kayo ang magpagaan. Ano man ang mga agam-agam alalahanin sa iyo namin dinadala. Aliwin niyo kami ng iyong presensya, Panginoon, to the point that we may be transported spiritually, that we may transcend the many struggles of daily life. Lead us, edify us, complete us with your presence. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior, we pray confidently with thanksgiving. Wala pong pag-aaral na seryoso tungkol sa mga kawalan at nawawala sa buhay nang hindi babalikan si Job. Ilang libong beses man nating balik-balikan ang kanyang kasaysayan, hindi mauubusan ng leksyon at inspirasyon. Because Job was the man who lost everything, nearly. Nawala ang halos lahat sa kanyang buhay, kaya sino mang nawawalan ngayon ay maaaring balik-balikan ang inspirasyon ng kanyang kasaysayan. Job 1, 1-2. A man named Job lived in the land of Uz. He was a truly good person who respected God and refused to do evil. Job had 7 sons and 3 daughters. He was the richest person in the East. Kung sabihin, ay si Job na naman, alam ko na yung kwento, maghunos dili kayo, hindi natin alam. Hindi pwedeng ubusin ng kaalaman, lalong-lalo sa napakahalagang kwentong ito. So Job naman was the man who had everything. He was good. Yung palang kayamanan na. He respected God. He had 10 children na noon hanggang ngayon ay talaga namang kayamanan ng buhay. And he was the richest man in the East in his time. Ano pang hahanapin mo sa iyong buhay? He had God's highest esteem and fondness. At hindi yun PS, yun ang pinakamahalaga. Job 1:8,
Then the Lord asked Satan, "What do you think of my servant Job? No one on earth is like him. He is a truly good person who respects me and refuses to do evil." Yung pag-usapan ka ng Diyos at ni Satanas, ikaw yung topic. Dapat talaga yung buhay mo. Mahalagang leksyon at inspirasyon sa marami. Alam natin yung kasaysayan. Sinabi ni Satan, kaya lang naman godly yan, binibless mo Subukan mong tanggalin lahat ng blessing pag di ka sinumpa. Then Job went under a severe trial from heaven. Many people don't understand why God allowed it. God allowed it, so it must be right. Let's just take it as that. At dahil nga pinayagan niya ang Diyos mangyari kay Job, meron pa tayong pinag-uusapan ngayon at pinaghahanguan hanggang ngayon ng inspirasyon. So grabing dumating na pagsubok kay Job. Chapter 1, 13 to 14. Job's sons and daughters were having a feast in the home of his oldest son. When someone rushed up to Job and said, "A gang of Sabaeans attacked and stole the oxen and donkeys. Your other servants were killed, and I was the only one who escaped to tell you." So ang lahat ng kanyang mga alagang donkeys at mga oxen, mga baka at mga kamag-anak nito, ay nalipol, ninakaw ng mga masasamang loob, pinatay pa ang mga nagbabantay na tagapag-alaga at isa lang ang nakatakas para magbalita kay Job. Job lost all his oxen and donkeys and servants in one day. And you think you've had enough? Verse 16. The servant was still speaking when a second one came running up, saying, "God sent down a fire that killed your sheep and your servants. I am the only one who escaped to tell you." Yung isang disaster galing sa isang direksyon, gawa ng tao, yung sumunod galing sa kaitaasan, at sabi ng servant, God sent it from heaven. Kung ano naman ang daming uulan, apoy pang umulan, at natupok ang pagkarami-raming mga tupa. Naubos lahat, pati ang mga tagapag-alagang katulong. Isa lang ang nakaligtas para lang makapagdala ng masaklap na balita. In the same day, Job lost all his sheep and servants. And you think you've had enough? Verse 17. Before the servant finished speaking, a third one raised up and said, 3 gangs of Chaldeans attacked and stole your camels. All of your other servants were killed, and I am the only one who escaped to tell you. From another direction comes another news. Ninakaw naman ng isa pang pangkat ng mga masasamang loob ang mga kamelyo. Ubus lahat, pinatay pa ang mga nagbabantay na katulong. How do you process such grave loss? What did Job lose? Let's take a look at what Job lost. Job lost all his wealth, including the servants who were primary wealth, considering their value. Akala nyo yung palang naubos lahat? Para kang nasunugan, nanakawan, na hold up sa isang araw. Job 1:18-19, the servant was still speaking when a fourth one dashed up and said, "Your children were having a feast and drinking wine at the home of your oldest son. When suddenly a windstorm from the desert blew the house down, crushing all your children. I am the only one who escaped to tell you." Hindi pa pala sapat. 4 na direksyon ang pinanggalingan, 2 galing sa tao, 1 galing sa taas, 1 galing sa hangin from the desert. In other words, this is terror from every side, attacking everything that meant something to Job. Ang nakakapagtaka, yung asawa niya, hindi na-attack. Natira yung asawa. Sabi niya, meron pong biglang masamang hanging umihip mula sa kaparangan, tinamaan ang bahay na pinagpipigingan ng inyong 10 anak. And of course, understandably, pati mga asawa at mga apo niya yung nandun, gumuho ang bahay, natabunan po lahat sila. Job lost all his children, the unkindest cut of all. Wala siyang panahon para ipagluksa yung isang nawala, may kasunod agad, dugtong-dugtong, sunod-sunod na dagok ng buhay. This loss is beyond imagination. It is beyond comprehension.
Wala pa tayong alam na tao na dinanas ito lahat. Liban sa kanya, o kung may mangilan-ngilan mang alam kayo, ano ang pinagkaiba nun dito? Job 1:20-22. When Job heard this, he tore his clothes and shaved his head because of his great sorrow. He knelt on the ground, then worshipped God, and said, "We bring nothing at birth. We take nothing with us at death. The Lord alone gives and takes. Praise the name of the Lord." In spite of everything, Job did not sin or accuse God of wrongdoing. Crushed by sudden, tragic, devastating loss, Job worships God. Yung iba may headache lang, hindi na nagwo-worship. Yung iba nawalan lang ng papa, nagtatampo na sa Diyos. Yung iba nalugi lang sa negosyo, biglang ayaw na mag-Bible study. Job worships. Job lost so much. But we must never forget to look at what Job did not lose. Job did not lose perspective. God and his relationship with God was his true wealth. Hindi nawala yung linaw ng isip niya dahil hindi naman siya nalito kahit kailan kung anong tunay niyang kayamanan. Diyos at ang maganda niyang relasyon sa Diyos. Bago pa siya nagkaasawa, nandun na yung relasyon niya sa Diyos. So mawala man ang asawa niya, masakit, pero nandun pa rin ang relasyon sa Diyos. Bago siya nagkaanak, close na siya sa Diyos. So magkaroon man siya ng anak at mabawi man ang anak, hindi na iiba ang relasyon niya sa Diyos. Bago siya yumaman ng pagkayaman-yaman, nandun na ang kanyang pananalig at nandun na ang Diyos. So bawian man siya, alam pa rin niyang bigay lang yon. Hindi siya nagdamdam, sa halip nagpasalamat siya na kahit paano nakahiram siya ng kayamanan na maraming taong ipinanganak tumandat na matay na lang, di pa nakahiram. Job did not lose his gratitude to God. Yung kanyang pagtanaw ng utang na loob ay hindi niya nalimot kahit masakit. Nasanay na siyang mayaman, nasanay na siyang may mga anak, mag-a-adjust siya, pero nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Hindi dahil namatayan siya o nawalan, kundi kahit paano, nakaranas siya ng pagpapala na yon sa buhay. Job did not lose his faith and his submission to God. Sabi niya, kung anong kalooban ng Panginoon, siyang masunod. At sa kabila ng saklap ng sinapit niya, Job did not lose his praise of God. Nagpuri pa rin. Hindi nagpuri dahil namatayan, hindi nagpuri dahil naghirap, nagpuri dahil at least once upon a time, naranasan niyang maging ama ng maraming anak at naranasan niyang maging mayaman. Yung iba naman kasi, nagtataka ka. Nagpapasalamat po kami at kinuha na ng Panginoon ang aking ama, ang aking ina. Yung pa ang sasabihin sa mga funeral services, may mga kamag-anak silang hindi nagba-Bible study. Kaya sabi talaga ng mga kamag-anak talaga, okay, magba-Bible study, nakakasira ng ulo yan. Ba't mo naman ipagpapasalamat? Diba? Kung minsan, OA ka na. Talaga namang malungkot, aminin mo. Pero ipagpasalamat mong minsan, nagkasama kayo sa buhay. Minsan, meron kayong mga ligayang tinamasang sabay-sabay. When faced with overwhelming loss and sorrow, worship of God is the only sensible and natural thing to do. Mga kapatid, gusto ko itong idiin. Pag meron tayong naranasang biglang kawalan, biglang nawalan tayo ng mahal sa buhay, nawalan tayo ng minamahalaga natin sa buhay, bago kayo matukso ni Satanas na magreklamo, magalit, magdamdam, sumamba kayo sa Panginoon. Sasabihin mo, sasamba pa ako? Nawalan na nga ako. Nawalan ka na nga pag nawala pa yung pagsamba sa'yo, ano pa lalong natira sa'yo? Pag nawalan ka na ng tao, nawalan ka na ng kayamanan, Diyos talaga ang kayamanan mo, lalo mong pahalagahan, lalo kang kumapit at lalo mong diinan ang iyong pananalig. Kasi yun na lang ang natira sa'yo. Yung iba na dadaya ni Satanas, yung kaisa-isang pwedeng kapitan, bibitaw pa, magagalit pa, magtatampo pa sa Diyos,
Tapos naman magpapakalungkot-lungkot, maglalasing, magdadrugs, lalala. Napakahalaga ipanalangin natin na maging automatic sa atin na pag nawalan, magpasalamat. Kuminsan kasi sobra tayo nasasanay sa mga hiram, pag nabawian tayo, galit tayo. So laging aalahanin, salamat po nakakahiram ako ng relasyon. Salamat nakakahiram ako ng bahay. Salamat nakakahiram ako ng negosyo. At bagamat ayaw mong mabawian, kung sa kalooban ng Diyos ay pinayagan niya, sumamba. It's your only wealth left. Do not allow Satan to take that from you. Kita nyo, natanggal ni Satan sa kanya yung kanyang health, yung kanyang wealth, yung kanyang mga mahal sa buhay, pero hindi natanggal yung pananalig because it's strictly between you and God. Ikaw ang magpapasya kung tatanggalin mo yon. Satan cannot get it from you. It is your decision. It is your call. When overwhelmingly devastated, people may complain, be bitter, lose faith in God, rebel against God. But what good will it do? Sige, magtampo ka. Lumayo ka. Huwag kang mag-worship. Huwag kang mag-Bible study. Huwag kang mag-pray. Ano naman ang mabuting gagawin sa'yo nun? Lalala lang ang kalagayan mo. Psalm 139, 1-10. You have looked deep into my heart, Lord, and you know all about me. You know when I am resting or when I'm working. And from heaven, you discover my thoughts. You notice everything I do and everywhere I go. Before I even speak a word, you know what I will say. And with your powerful arm, you protect me from every side. I can't understand all of this. Such wonderful knowledge is far above me. Where could I go to escape from your spirit? If I were to climb up to the highest heavens, you would be there. If I were to dig down to the world of the dead, you would also be there. Suppose I had wings like the dawning day and flew across the ocean. Even then, your powerful arm would guide and protect me. So sabi nitong umaawit, saan ba ako naman pwedeng pumunta, Diyos, na wala kayo? Meron bang lalim na pwede kong sisirin na wala kayo doon? Meron bang taas na pwede kong liparin na wala kayo doon? Meron ba akong pwedeng bagtasin na malalayong mga agwat na pagdating ko sa kabilang ibayo, ay wala kayo doon? Sabi niya, wala. Hindi ako makakatakas sa inyong spirito. Kahit saan ako magpunta. So dalawa yan, mga kapatid. Kung nakakasala ka, akala mo makakatakas ka? No. Pero kung ikay nangihina, naghihirap, nagdurusa, akala mo nag-iisa ka? No. No pa rin ang sagot. Because God is there. Napakahalaga ng katotohanan na hindi ka pwedeng mag-isa kahit kailan dahil wala kang pwedeng puntahan, pinakamalayo mo mga bituin o sa kaloob-looban man ng buhangin kung kaya mong pasukin ang bawat butil ng buhangin, nandun pa rin ang presensya ng Diyos. Isang malaking judgment sa mga patuloy na lalabag sa Kanya, pero isang napakalaking ginhawa at luwag ng loob sa mga nangangailangan ng tulong. Sabi niya, wala akong pwedeng marating, maramdaman, maranasan, mapuntahan na hindi abot ng grasya ng Diyos. Kahit anong lungkot. Extreme sorrow and suffering should drive us tightly close to God. Ipakadiin-diin natin ito, mga kapatid. Mas mahirap ang sitwasyon, mas kumapit kayo sa Diyos. Mas magulo, mas hindi nyo maintindihan, mas magtiwala. Huwag padaya. Kasi sa oras ng kagipitan, kalungkutan, pangungulila, nandyan si Satanas. The devil roars around and prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Naghahanap ng weakness, weak point, and weak time. Dapat nakabantay tayo. Job 2, 7-10. Akala ba natin tapos sa pagdurusa ni Job? Sabi kasi ni Satan, nung challenge siya ni Lord na, kita mo na, nawala na lahat, nagdarasal pa rin. Talaga namang makasarili ang Job na yan eh. Namatay na mga anak, baliwala sa kanya. Namatay na mga katulong, baliwala sa kanya. Kasi siya mismo, malusog pa.
Subukan natin na pahirapan yung katawan niya pag hindi kanya itinatwa. Kita niyo kung paano pwedeng baluktotin ang isang balita? Sa halip na purihin si Job sa kanyang pananalig, pinasama ni Satan. Sabi, kita mo, namatay na ng mga anak, nagpe-praise pa. Selfish talaga. Kasi siya buhay pa eh. Kahit sa sarili nating buhay, mga kapatid, may mga ganyang tao na ang galing magpapangit ng kwento. Pag nakinig ka sa kanya, magagalit ka sa biyanan mo, sa kapatid mo, kahit kanino, pagka siyang nagkwento. Bantayan niyo yung mga ganong tao. Negative ang dating. But here, we know that Satan was not happy. So sabi ni Lord, ganon. Dahil hindi siya nahirapan. Sige, pahirapan mo. Huwag mo lang patayin. Pero mo, dagdagan pa yung trial. Satan caused painful sores to break out all over Job's body, from head to toe. Then Job sat down on ash heap to show his sorrow. And while he was scraping his sores with a broken piece of pottery, his wife asked, "Why do you still trust God? Why don't you curse him and die?" Job replied, "Don't talk like a fool. If we accept blessings from God, we must accept trouble as well." In all that happened, Job never once said anything against God. Now we know kung ba't hindi kinuha ni Satanas ang asawa. Kakampin niya. Pampadagdag pala sa paghihirap. Pinamewangan niya. Nagpe-praise God ka pa? Ba't di ka na lang murahin mong Diyos? Isumpa mo, tapos mamatay ka na. Samba ka pa ng samba? Ganito na nangyari sa buhay natin. Sabi niya, huwag ka magsalita na parang hangal Ang dami nating tinanggap na blessing kay Lord, ang dali mong nalimot. Kung tumatanggap tayo, pasalamat. Kung binawi, pasalamat pa rin. At di siya nagkasala ni katiting. Kahit may solsol. So on top of all of this, sobrang naging personal na yung suffering. Nasa katawanan niya. Job lost his physical health and strength. But his spiritual strength was what mattered. Kung minsan sobrang natin pinapalakas yung katawan natin, binibigyan mo ng supplement, vitamin, exercise, kung ano-ano. Pinapaganda mo yung mukha mo, yung katawan mo, yung damit mo. Huwag mong kakalimutan yung kaluluwa. Kasi pag binawian ka ng lakas ng katawan, ganda ng katawan, ang matitira talagang mahalaga, ganda ng espiritu at tibay ng pananalig. Kaya tuwing halimbawa, nagsusuklay ka, yung iba nagbibilang pa 100 brushes a day, dapat may katumbas man lang yan na verses. Kung linggo-linggo nasa spa ka, dapat linggo-linggo may prayer ka, meron kang Bible study. Huwag mong ibusin sa katawan lang ang lahat. Kailangan laging may katumbas, higit pa nga yung pagpapayaman, pagpapatibay ng espiritu. Dahil pag dumating ang mga pagsubok, hindi yung kilay mo, hindi yung buhok mo, hindi yung sakong mo merong tincture of iodine, no? Ang magtatawid sa'yo, yung pananalig mo. Kaya dapat laging pinapalakas. At hindi yan pinapalakas pag nandiyan na yung pagsubok o trial. Before. Hindi natin pinapayagang mawala yung feeding of the Spirit. Job lost his stature in society. Lahat ng mga kaibigan niya naglayuan, pati mga katulong niya ayaw siyang pakinggan pag tumatawag siya. Ayaw siyang lapitan, pati asawa niya biglang nababahuan na sa hiningan niya. Sabi yan sa Bible. No? He lost his stature. But you know why he was still composed? Because his status with God was what mattered to him. Mahalaga sa kanya yung pagpapahalaga ng lipunan, pero higit na mahalaga sa kanya yung pagtingin sa kanya ng Diyos. At alam niya, hindi yun na iba, kaya matibay pa rin siya sa kabila ng lahat. Job lost his wife's respect and sympathy and faith in him. Job lost his friends and so much time. Matagal yata magpundar ng kabuhayan. Matagal magpayaman. Matagal magkaroon ng 10 anak at magpalaki. Lahat yun nawala. But what Job did not lose? His wisdom, his dignity, and very importantly, Job did not lose God's faith in him. Sa palagay nyo, tao lang ang may faith in God? No. God also has faith in people. Kaya sabi nga ng Panginoon kay Satan, nakita mo si Job? Aba, walang tulad niyan ha. Mahusay na tao.
Mahusay lang man, binabless mo. Tanggalin mo yung blessing pagka hindi kanyan tinatanggi. Ganon na lang ang faith ng Diyos kay Job na sabi niya, sige, huwag mo lang gagalawin ng katawan. Kasi alam niya hindi bumigay si Job. Walang ibinibigay ang langit at pinapayagan ang langit na pagsubok na hindi sukat ng Diyos at alam niyang bagay lang sa lakas na nasa sayo na dahil galing sa Kanya. Kaya hindi mo sasabihin sobrang lakas ng temptation na kaya ako. Sabi sa Bible, walang ibinibigay na tukso na hindi kayang takbuhan, takasan, talunin ng tao dahil sukat ng Diyos pag pinayagan. So, yun ang kanyang kayamanan. Pagkatapos, nabigo si Satanas, sabi, kasi yung katawan hindi mo pinasakatan subukan mong galawin ng katawan, itatatwa ka niyan. Sabi, sige, gawin mo, huwag mo lang papatayin. Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Huwag mo lang papatayin? Kasi si Job na balot ng mga bukol, ng mga pigsa, mula ulo hanggang paa, nagnanana ang mga sugat niya, natatakpan siya ng mga langib, nilalangaw siya, naupo siya sa abo, dahil yun ay sign of mourning, and also because it was antiseptic. Nagbubudbud siya ng mga ubo sa kanyang katawan para hindi tirahan ng mga langaw yung mga sugat niyang mga moist. Kung saan yung mga langaw ay magdedeposito ng mga itlog at magkakaroon ng mga uod yung katawan mo ay buhay na buhay ka. So nagbudbud siya noon. Job lost so much, but not everything. May natira sa kanyang abo at basag na palayok, pangkamot ng kati ng kanyang mga sugat. Kahit payagan ng Diyos na mawala ang kayamanan mo, may itinitirang abo man lang o basag na palayok. Na nung mayaman ka, hindi mo pinapansin-pansin yung basag na palayok. Ngayong hirap na hirap ka na, ang laki palang ginhawa. Thoughtful ang Panginoon. Hindi siya nauubusan ng mga little provisions. Kung minsan lang, it's too small for you dahil malaki ang pagtingin mo sa iyong sarili. Pero pag ginamit mo yon, it will also give you comfort. But what is important, next to not losing your faith in God, is for God's faith in you to remain. Because you do not lose God's goodwill and favor. At yun ang hindi nawala kay Job. Nawala yung goodwill ng mga tao, goodwill ng asawa niya, goodwill ng lahat, pero yung goodwill ng Diyos nandun pa rin. And because He is God, therefore Job still had everything. Sa tingin ng tao, sa panglabas, nawala lahat. Sa tingin ng Diyos, walang nawala. Lumipat lang. Kasi alam nyo, ibabalik ng Diyos lahat yan, dodoblehin pa. Sa tingin ng Diyos, dahil alam niya ang hangganan at ending, walang nawawala. Lumipat lang yan sandali. Sa tingin ni Job, wala namang nawala. Hindi dahil lumipat, kasi ipinanganak naman siyang wala So ngayong wala siya, wala namang nawala. Dahil wala naman talaga siyang property. Pahiram lang. It's an attitude. Tao binibigay sa'yo, pahiram din. Ano mang relasyon mo? Job remained standing. Of course, it's because he did not lose his faith in God. Habang may pananalig ka pa sa Diyos, andyan pa, buong buo pa ang lahat ng iyong pag-asa. Sapagkat kung gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makakapigil. Ang mahalaga, yung relasyon mo sa Diyos. Philippians 3:7-9. But Christ has shown me that what I once thought was valuable is worthless. Nothing is as wonderful as knowing Christ Jesus my Lord. I have given up everything else and count it as garbage. All I want is Christ and to know that I belong to Him. Sabi ng sobrang naghihirap na disipulo, sabi niya, ang dami ko nang i-give up. Pero bali wala naman Kasi ang tunay lang na mahalaga, makilala ko si Jesus. At matiyak ko na ako ay sa Kanya. Yun lang ang iyaman-yaman ko na. Hindi yan nakasulat dyan para sabihin, wow, ang ganda naman ng verse. Nakasulat yan dahil doable. Pwedeng mangyari rin sa atin na maging ganun ang pananaw natin sa buhay. Paul lost all he used to value for the sake of his search for Christ. With Christ in your life, you can learn to diminish the value of any loss. Pag nag-uumapaw ka sa presensya ni Kristo, mawala man yung iba, iindahin mo naman siyempre dahil tao ka.
pero hindi ka mawawala ng pag-asa. Kumisa nga yung pagkakawala ng mga bagay, siya pa yung naglapit sa atin sa Diyos. Na nung nandyan, baka hindi ka malapit eh. Naging blessing pa nga na nawala. Now, how do you survive loss and poverty that goes with the loss? Face and accept loss with God's salvation and strength. Harapin, tanggapin, at kumuha ng lakas mula sa katotohanang ligtas ka sa Diyos at may kapangyarihang nasa sayo dahil nasa sayo ang Diyos. Hebrews 3:17-18. Fig trees may no longer bloom, or vineyards produce grapes. Olive trees may be fruitless, and harvest time a failure. Sheep pens may be empty, and cattle stalls vacant. But I will celebrate because the Lord God saves me. The Lord gives me strength. He makes my feet as sure as those of a deer, and He helps me stand on the mountains. Ang nakakapagtaka sa mga usang bundok, kahit halos vertical yung bangin, nakakapag-akyat manaog sila doon. Bakit parang kumakapit ang paa nila sa bato? At sabi nito sa Habakkuk 3:17-18, kahit anong mangyari, hindi man mamunga ang mga puno, mawalan man ng laman ng mga kulungan ng hayop, basta ako sa Diyos at ako'y magdiriwang dahil Siya ang aking katatagan. Philippians 4:13, Christ give me strength to face anything. And Christ faced everything and remained strong. So doon tayo kukuha ng kapangyarihan. Dahil kung pati ang kamatayan ay nalampasan at napagtagumpayan ng Diyos, ano pa kaya ang hindi pwedeng lampasan ng sa Kanya ay susunod, magpapasakop? I can do all things through Christ who gives me strength. Face and accept loss with a godly sense of contentment. Kaya lang naman hahapding masyado pagka pinairal mo yung panghihinayang, pero ang dapat sabihin mo, kaya ko namang mabuhay kahit wala yan. Philippians 4:10-13, the Lord has made me very grateful. I am not complaining about having too little. I have learned to be satisfied with whatever I have. I know what it is to be poor or to have plenty. And I have lived under all kinds of conditions. I know what it means to be full or to be hungry or to have too much or too little. Ang tao na magsusurvive sa hirap, dapat hindi laging pinapako ang kanyang pag-ibig sa ginhawa, sa saya, sa luho. You might even want to practice losing and practice wanting. Para pag nangyari, may practice ka na. O may kotse ka, paminsan-minsan, mag-jeep ka. Para kung walang ka ng kotse, uli, sanay ka naman mag-jeep, uli. May practice ka eh. Ang mga anak mo, kayang-kaya mong pakainin ng lahat ng masasarap, sundin ang mga luho. Pero may mga areas in your life na hindi mo binibigay, practicein mo rin sila maging mahirap. Para kung sakali man, huwag naman sana, at naghirap, may practice. Kaya pa ulit-ulit sinasabi ko yung turo ni Balagtas. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamaya'y sukat tibayan ng dibdib. Ang laki sa tuway walang pagtitiis, anong ilalaban sa dahas ng sakit. Kaya sabi niya, masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Pag pinalaki sa luho, sa sarap, paano kung hindi na-maintain ang yaman? Mahirap, marupok. Ganyan pa naman siyempre, ang mga magulang, mapagmahal, kung lumaki ka sa hirap, lumulusong ka pa sa balon para kumuha ng tubig, sumasalok ka pa na may mga buteteng tubig mula sa mga kung saan-saan. Siyempre, nung nagkaanak at may pera ka, filtered water. Diba? Kung ano-ano pag mga water ngayon, di ba? Siyempre, kung nung araw, lagi kang pinapapak ng mga lamok, gagamba, mga kulisap, aircon ng mga anak mo ngayon. Gusto natin kasi maginhawa sila. Pero kung talagang mahal nyo sila, practicein nyo paminsan-minsan mahirapan.
Huwag naman mahirapan sila at dumating uli sa hirap yung pamilya nyo. Pero kung dumating yon, hindi sila igugupo, hindi sila magigiba dahil may inoculation. May bakuna. Alam niyo ba yung bakuna? Ang itinuturok sa'yo, mikrobyo. Ang itinuturok sa'yo, yung sakit. Pero pinahina na nila yon para mananalo yung katawan mo. Pagdating nung tunay na sakit, kamag-anak mo na at kakampi mo na yung naunang sakit dahil natalo mo siya, ikaw na ngayon na mananalo. So dapat tinuturukan mo ng bakuna ang buhay mo. Konti kahirapan, konti pagdurusa. Para pag dumating yung totoo, matibay ka. Ang magandang pamana sa mga bata ay hindi lang luho, sanay sa hirap. Bagamat ayaw mo silang mahirapan, kasi mahal mo. Pag-ibig sa anak na may foresight. Now, face and accept loss with gratitude for and satisfaction from the basics. Na namang pinayagan ni Lord na dumating ang mga ganong pagsubok kay Job, may mga kondisyon, hindi niya ipinaubos lahat. Sa buhay din natin, kahit maraming mawala, meron at merong matitira. Huwag mong hanapin yung wala dahil malulungkot ka. Tingnan mo yung nandyan para ka sumaya. 1 Timothy 6:8, we should be satisfied just to have food and clothes. Hindi sinabi na mawalan ka ng ambisyon. Mag-ambisyon ka, magpayaman ka kung gusto mo, pero dapat, in your heart of hearts, kung sakaling dumating ang panahon na walang natira, kundi pagkain mo lang at damit lang sa iyong katawan para hindi ka ginawin, pwede ka pa rin mag-survive. At pwede ka pa rin sumaya. Itinuturo sa sarili. Practice going back to basics. Appreciate simplicity. Kaya may mga youth camp para yung mga anak natin sanay na sanay sa ginhawa ay matuto namang mag-survive. Pero yung mga nanay, eto may daladalang kalan, may daladalang ref, may daladalang portable refrigerator, mga kulambo, mga kuno-ano. Mga nanay na dapat itali sa langgaman. Kasi walang naituturo sa anak kundi maging marupok, mahina. Di ba? Alam niyo mga nanay sa Sparta, nung araw sa Greece, sila ang nag-aabot o yung asawang babae sa lalaking pupunta sa digmaan. At malalaki yung mga shield nila, yung mga kalasag. Nanay ng soldier o asawa, iaabot yung shield sa lalaki at sasabihin, kung uuwi ka dito, dalawa lang ha, bit-bit mo yan dahil panalo ka o nakasakay ka dyan dahil patay ka. Huwag kang uuwi-uwi dito na tumakas ka sa gyera. Kita nyo? Pag gano'n ang kababaihan ng isang bayan, look what happened to Sparta. Diba? Pero pag ang mga ina iiyak-iyak sa anak, anak, diba? Ang mga asawa, paghihinain yung loob ng mga asawa nila, ang gusto nung tumakas para bumalik sa yung masasarap na luto at maginhawang bahay. Babagsak ang lipunan at bayan. Kaya dapat ang mga ina, ang mga asawa babae, mga buo ang loob, matitibay. Hindi laging hinihimatay. Tinitibayan ang loob, pinagkukuhanan ng lakas ng kanyang mga kasambahay. Kasi ang lagi mong titingnan yung nanay at asawa dahil tingin ng iba, yun ang pinakamarupok. So, ang totoo lang, nagrurupok-rupokan lang ang mga kababayan. Matitibay yan. Diba? Kunwari lang tutumba para hawakan mo. Diba? Kunwari nabibigatan para ipagbuhat mo. Pero pag wala ka, baka ikaw buhati ka pa niyan. Diba? Malalakas ang bisig. Yan ang sinasabi sa Proverbs 31. Her arms are strong. Yung mga babae sa malolos na sinulatan ni Jose Rizal. Sabi niya, bilib ako sa inyo, titibay ng loob nyo. Walang kinabukasan ng isang bayan ng mga inay mangmang at ang pinapalaking kalong na bata ay magiging mga alipin lamang. So pinapatibay natin ang mga bata. Para pagdating ng mga dagok ng buhay, sabi niya, kinalabit mo ba ako? Kasi matibay. How to survive loss and poverty? Keep your godly perspective. How will you survive poverty? When you are rich in heaven. Pag may kayamanan ka sa langit at alam mong ang buhay sa lupa ay sandali lang, matatawid mo ano man ang hirap dahil alam mong darating ang iyong ginhawa, ang gantimpala ng Panginoon sa iyo. Job's real wealth was not the oxen, was not the cow or the animals or the slaves, not even his children. His real wealth was spiritual. It is wealth in heaven.
Nung binawi lahat yung earthly wealth niya, doon lang nakita ko anong tunay na pinapahalagahan niya, yung relasyon niya sa Diyos at yaman ng kanyang espiritu. Kaya hindi siya nagiba. Nakalog, naligalig, nasaktan, nahirapan, nagluksa, pero hindi bumitaw sa Diyos. Kasi sa kanya, Diyos ang kayamanan niya. Pag ito ang naituro natin sa ating mga sarili at sa ating mga mahal sa buhay, anong hirap ang di natin malalampasan? Keep your faith and submissiveness to God. Mas mahirap ang kalagayan, mas kailangan natin ng Diyos. How to survive loss and poverty? Praise God, no matter what. Kahit anong mangyari, praise God. Do not let gloom pull you down more deeply. Psalm 42:11. Why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. So pag nababalisa ka, nalulungkot, teka, bakit nga ba? Magtitiwala ako sa Diyos. Dahil siya ang Diyos ko, at siya'y tutulong sa akin. Praising God could be the only way to keep your balance. Pag sobra ka ng lungkot, negative. Sobra ka naghirap, negative. Sobra kang nabigo, negative. Paano mo gagawing positive? Lagyan mo ng praise. Pagpupuri sa Diyos para mag-balance. Pag nagalit ka pa sa Diyos, nagtampo ka pa, negative na naman, lulubog ka masyado. Alam natin ang kwentong ito, ni-restore ng Panginoon si Job. Bumalik ang kanyang kalusugan, nadoble ang kanyang kayamanan, at humabang sobra ang buhay niya, nagkaanak pa siya ng 10 na naman, na higit pang magaganda kaysa nauna. At nakita niya ang kanyang kaapu-apuhan sa katalatampakan, mga apo niya sa ingrown, inaabot din niya. Ang haba ng buhay niya. Pero, hindi naman lahat ng kasaysayan katulad ni Job. Pero meron tayong pwedeng pagbasihan kung bakit tayo pwedeng magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat. God restored Job. We are not God, but we can be God's instrument in restoring people. Lalo't alam nating mabuting tao, maka-Diyos, inabutan siya ng mga dilubyo sa buhay, tulungan natin makabangon. Nagamit tayo ng Diyos. Tulungan natin guminhawa ang kalooban, tulungan natin lumakas ang loob, guminhawa ang katawan, gumaling ang mga sugat. Tulong yon dahil sabi nga nila, weather lang yan. Hindi mo alam kung ikaw si Job bukas o ikaw yung instrumento ng Diyos para tumulong kay Job. Habang hindi ikaw yung Job, be God's instrument to help people. Huwag kang manguusig ng mga taong nahihirapan. Sabi mo, makasalanan kasi kaya nagkakaganyan. Don't ever be tempted to say that because you're becoming a judge. Pag may naghihirap, hindi ka man agree sa kanya, ipanalangin mo, be an instrument of blessing. Ngayon sa mga buhay natin, siguro may mga Job, milder than this. Bihira naman kung mayroong pang sasagad pa kaysa kay Job. Ipanalangin natin sila. Give them practical help. At kung kayo itong dumaranas sa mga naranasan ni Job, yung Job na may Diyos, tulad nyo rin may Diyos. Yung Diyos niya, Diyos din natin ngayon. Panahon lang. Lampasan mo lang ang dilim ng gabi. Lampasan mo lang ang hapdi ng iyong sugat dahil maghihilom din. Trust God. Continue to praise God. At habang nauubusan ng kanang dahilan para magpuri sa Diyos, lalo kang umimbento ng pagpupuri para hindi ka matalo ng tukso. Ang gusto ni Satanas, hindi ka pahirapan lang. Ang gusto niya, gamitin yung paghihirap mo para ilayo ka sa Diyos. So kahit maghirap ka, hindi pa rin siya nagtatagumpay habang hindi mo siya binibigyan ng tagumpay na ikaw mismo ang lumalayo sa Diyos. At mailampas mo lang yon. Tatapos ang pagsubok. Mag-glorify ang Panginoon at kung loloobin niya, makadoblehin pa niya ng higit kaysa dati ang pagpapala niya sa iyo. Hindi man niya doblehin, hindi man ibalik yung mga nawala, wala ka naman talagang dala nung pinanganak ka, so anong problema mo? Magpasalamat ka pa rin. Kahit hindi ang ending mo ending ni Job, pareho lang kayo ng beginning, wala kayong dala at pareho lang tayo pinagpapala ng Diyos. Ama namin,
Kahit ilang beses naming balikan ang kwentong ito, hindi ito nabibigo na kami turuan, palakasin, paliwanagan, patibayin. Salamat po. Salamat merong isang Job na dahil nanindigan, dahil gumawa ng tama, at wala siguro siyang malay na hanggang ngayon, magiging inspirasyon siya ng marami. Salamat for the way you have held him up, for the way that you have lifted him, for the way that you have helped him. Dahil alam namin, Lord, gagawin niyo rin sa amin kung ito ang marapat at kung ito ang tinitingnan niyo na dapat mangyari. Sa aming mga kapatiran ngayong dumaraan sa pagsubok, turuan mo maging matibay, manalangin, huwag mawawala ng pag-asa, magpuri sa iyo. Hanapin yung mga natira mga blessing, tulad ng basag na palayok, tulad ng abo, bigyan namin ng katuturan at kahulugan at pakinabangan namin. Huwag naming maliitin ang natira kahit ang daming nawala, dahil ang totoo ay kaya naman naming mabuhay sa pinakakonte, kahit sa minimum, nasasanay lang kami sa sobra. Panginoon, sa mga kapatid ngayong magiginhawa, masasarap ang mga buhay, ituro mo sa amin kung paano palalakasin namin mga sarili para kung dumating ang ganito mga pagsubok, meron kaming paghahanda. Of course, our prayer, Lord, is nawa ma-exempt kami sa mga ganito. Wala namang tao magva-volunteer na siya dumaan sa pagsubok. Pero ang dalangin namin, kung sakaling loobin nyo, lagi nawa na maging malinaw ang aming isip, kumapit ng matibay sa inyo, humanap ng ipagpupuri, at gumamit ng mga natira dahil hindi naman pwedeng mawalan. At sa aming may mga ginhawa sa buhay, turuan mo kami, Lord, tumulong sa mga nagkakaroon ng Job experience. Namamatayan ang mga mahal sa buhay, naghihirap sa buhay, nagkakaroon ng mga sakit. Huwag mo nga nawa kami makita kahit lihim na natutuwa kung kami galit sa mga taong yun. Bigyan mo kami ng pusong malambot, maunawain, maawain, na kahit parang kaaway namin yung mga nagdurusa, may we be agents, O Lord of peace and love. At hindi lang namin sila ipanalangin, makatulong pa kami in a practical way. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sa ilang saglit, ang mga personal pangkahulugan sa inyo ng napakagandang kasaysayang ito. Ama, teach us, strengthen us, empower us through this story. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Surviving Loss and Poverty.
O Diyos, kayo'y aming sinasamba. Tunay na Diyos kayo't walang iba. Ang inyong likha ngayon'y nangangayo pa pa. Ay buti niyo, O Diyos, kay dakila. Diyos, kayo'y aming aawitan. Nang awit na sa puso'y sumilang. Awit ng pagpuri at awit ng paggalang. Sa inyo ay amin ang nilalaan. Sa inyo ay amin ang nilalaan. O Diyos, ang dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupa,
sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man, tiwala ko'y di kukupas. Katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!